Hi Aries, welcome. So titingnan natin kung ano yung papasok sa buhay mo sa susunod na 30 days. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. At ano yun, tingnan din natin kung ano yung mga i-advise sa'yo. Okay? So start na tayo. Give me the message for Aries. Ano yung papasok sa buhay ni Aries sa susunod na 30 days? Give me the message for Aries. Ano yung papasok sa buhay ni Aries sa susunod na 30 days? So, dito Aries, nakikitaan ko dito yung Six of Wands, reverse, and Seven of Swords, reverse. Kumbaga dito, yung energy mo ngayon, yung iba sa inyo, meron kang yung bang gusto mo magpakatotoo, ayaw mo magpanggap, kahit masakit, So, lumalabas dito, may pakaramdam ka na hindi ka napapansin or hindi ka napupuri or hindi mo nakikita yung resulta ng ginagawa mo. So, lumalabas dito na pagod ka na. Iba sa inyo, namamagod ka na. Feeling mo dito, hindi na usad or either ikaw or yung paligid mo, pagod ka na magkunwari. Pero kahit ganun pa man, meron akong nakikitang good news na parating sa'yo. Lumalabas dito yung katotohanan. Tapos na yung self-deception. Tapos na yung pagtatago ng nararamdaman. Kumbaga, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, nakaranas ka ng betrayal at napapagod ka na dito. Pero nakikitaan ko dito, may pag-usbong na mangyayari sa'yo. Okay? Kumbaga, unti-unti mo tong tatanggalan. Okay? Sa panahon ngayon, ramdam mo dito yung bigat, hindi mo, yung bang hindi ka tagumpay or pwede rin meron kang mga dinadamang kalungkutan ngayong araw na to, okay? Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na maalisan mo to, okay? So, nakikitaan ko rin dito, papasok sa buhay mo within 30 days, itong si Fate, okay? And then si the Emperor dito. Then si King of Wands. Kumbaga, malakas ito. Okay? Kasi nakikitaan ko dito yung power shift. Malaking pagbabago. Yung bang tipo na from confused, in control. Kung before dito, hindi mo makontrol yung sitwasyon, pulos ka pagtitiis. So dito lumalabas dito na meron ditong malakas na pagbabago ng kapalaran. So nakikitaan ko rin dito na papasok yung control para sa'yo, yung stability at leadership energy. Okay? Maaring leader type, ganyan, or pwede rin magkakaroon, para kang ni-renew or nagkaroon ka ng renewal. Ikaw mismo yung mas magiging assertive at desidido. Okay? So yung sitwasyon kung saan ikaw ay may hawak ng direksyon. Ganon, okay? So, nakikitaan ko dito walang sino man na yung magdidikta sa'yo. Ikaw mismo yung magpapasya ng tatahakin mo dito, okay? So, nakikitaan ko dito, andito ka sa energy ng maturity at merong pagkilos kang gagawin at naniniwala ka dito sa kapalaran, okay? Sa magandang kapalaran. So, nakikitaan ko rin dito, Aries, yung hakbang na dapat mong gawin, kumbaga, dito sa Ace of Swords reverse and the Page of Pentacles upright and the Hangman upright, medyo tricky itong part na to, Kaya dito sinasabihan ka dito na i-review mo lahat, okay? Huwag ka munang magsalita agad or pwede rin isipin mo muna yung sasabihin mo kasi lumalabas dito medyo may
may kalabuan, ano, kasi lumabas itong Ace of Swords reverse, pwedeng may pagkalito or pwedeng merong hindi klaro. Kaya dito bago ka magdesisyon, ano, kailangan mong pag-isipang maigi, okay? So iwasan mo yung padalos-dalos na aksyon or desisyon, okay? Or confrontation. So nakikitaan ko dito sa Page of Pentacles, ano, mag-focus ka sa mga maliliit pero consistent na action, okay? Hindi mo kailangan magmadali or yung bang tipo na hindi mo kailangan ng malaki agad ang resulta. So, kahit small lang yung result sa mga ginagawa mo, plano mo, or sa adhikain mo, no? Basta consistent lang yung iyong gawa dito, okay? So, sinasabihan ka rin dito na mag-invest ka para sa sarili mo tulad ng trabaho, skills mo, yung kalusugan mo, at yung routine mo, okay? So, pwedeng mag-invest ka sa panibagong activity like yung exercise or healthy living, mga ganun, no? Kung ano yung small lang pero merong magandang resulta, okay? So, nakikitaan ko rin dito, Aries, dito sa The Hangman, ano, kailangan mong baguhin yung pananaw, okay? Yung iba sa inyo, kailangan mong baguhin yung pananaw. Hindi naman lahat pwedeng kontrolin, ano. So, may mga bagay na dapat nang bitawan muna, okay? Katulad ng mga nangyari sa nakaraan, ito na yung time para bitawan to at magtuon sa sarili mo, okay? So, nakikitaan ko dito yung pinaka mabuting hakbang, ano, kailangan mong slow down muna, ah, mag-build ka ng tahimik at mag-observe, okay? Yun lang, okay? Kumbaga, kapag meron kang gustong gawin, gawin mo ng tahimik, huwag mo munang ikalat, or pwede rin huwag mo munang sabi-sabihin sa kaanak or sa kapaligid mo, no? Kumbaga, tahimik kang umunlad, okay? So, nakikitaan ko dito yung pinaka-pagsubok, ano, within 30 days, meron akong nakitang devil dito in the Six of Pentacles reverse. Kumbaga dito, nakikitaan ko rin tong si Four of Wands reverse, plus merong naka-reverse, ano, then si devil naka-upright siya. So, ibig sabihin, ano, meron, yung iba sa inyo, pwedeng meron kang attachment, okay? Or obsession, or pwedeng sabihin na meron ditong toxic, okay? Pwedeng sa paligid mo, kung hindi man ikaw, pwedeng sa paligid mo. So, meron akong nakikitang tukso, okay, sa paligid, ano. Pwedeng yung tukso ay pwedeng paggastos or pwede rin meron kang mga bisyo na kailangan ng unti-unting bawasan, okay? So, sinasabihan ka rin dito, no, hindi patas yung give and take dito, okay? Kasi dito sa Six of Pentacles, ayan, pasensya na, no, may tricycle. So, dito sa Six of Pentacles, reverse, ano, nakikitaan ko dito yung bang tipo na hindi naging patas. Pwedeng meron kang naka-partner dito na hindi naging patas sa'yo, kulang yung give and take, ano. So, sinasabihan ka dito na bago ka magbigay ng magbigay, no, yung bang tipong hindi mo kailangan ibuhos ang lahat yung pagbibigay, no. Kailangan mong limitasyonan, okay? Kumbaga, pag wala kang nare-receive sa kapareha mo na tulad ng ibinibigay mo, so, ito na yung time para magtimpi, okay? Kasi kapag ikaw lang yung bigay ng bigay, ano, ikaw yung mauubusan dito. Kasi hindi balance, okay? More give ka ng give dito, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Four of Wands, reverse, ano, naka-reverse siya dito, no. So, nakikitaan ko dito pagdating sa bahay, ano, medyo hindi ka stable, okay, or maging sa relasyon, ano. So, pakaramdam mo, merong kulang sa'yo, okay. So, reminder lamang to, Aries, ano, kumbaga, sinasabihan ko dito, kung ikaw lang yung nagbibigay at sila lang yung kumukuha, hindi yan blessing, ano, kasi dito more on give ka. Okay, ikaw yung naubusan dito. Kaya feeling mo, ramdam mo dito yung lungkot, okay? Kasi yung energy mo said na kasi kabibigay, samantalang tong mga tao sa paligid mo ay napupunuan, okay? Kumbaga ikaw, very drained ka na dito. Kaya matutukang limitasyonan, ano? Kumbaga, meron lang ditong konting reminder, okay? So, nakikitaan ko dito sa Three of Wands upright and Ten of Swords, the reverse, ano. Kumbaga, napakagandang ending ito, ha.
Kasi nakikitaan ko dito si Three of Wands, meron ako nakikitang paparating na opportunity, pwedeng expansion at bagong horizon, okay? So, ibig sabihin, meron ditong parating na pagbabago. Malaki to, okay? So, nakikitaan ko dito sa Ten of Swords, reverse, meron ako nakikitang pagbangon mula sa sakit, hindi ka na nasa rock bottom, okay? Kumbaga, andito ka na sa pag-usad. So, nakikitaan ko dito yung pinaka-outcome, hindi pa tapos yung journey, pero tapos na ang paghihirap, okay? So, yung advice lang para sa'yo, minsan, hindi naman masamang piliin yung sarili, hindi naman to kailangan papasok ka sa drama, kumbaga huwag mong ibalik yung dati dahil lang sa pamilyar ka, I mean sa pamilyar, dahil sa pagbibigay or sa ikaw yung tipong mong tao bigay ng bigay. So kung may umalis or bumitaw sa buhay mo, hayaan mo, may kapalit na mas tama para sa'yo. So yung pinaka mensahe lang naman sa'yo, kapag tumigil ka, okay, sa paghahabol, saka darating yung para sa'yo, okay? So, ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.